Wala raw pong inaasahang brownout ngayong araw sa Luzon kahit pa nagsimula na ang isang buwang pagsasara sa Malampaya Gas Facility. Hindi naman masabi ng DOE kung hindi magkaka-brownout sa mga susunod na araw dahil baka magkaproblema ang ilang planta kasabay na maintenance ng Malampaya. Pero sa Mindanao, nakataas ang yellow alert dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Epekto raw ito ng pagkukumpuni sa isang coal-fired power plant. Ang mainit na balita hatid ni Julius Segovia. Sinimula na ang isang buwang pagkukumpuni sa Malampaya Facility para magtuloy-tuloy ang supply ng kuryente. Gumamit na muna ng mas mahal na panggatong ang Santa Rita at San Lorenzo power plants na umaasa sa natural gas. Ang Ilihan Power Plant naman, hindi 100% nakalilikha ng kuryente dahil din sa maintenance shutdown. Pero kahit natapyasan ng power supply, mahigit 1,700 megawatts pa rin ang reserbang kuryente sa Luzon grid ngayong araw. Sa datos ng NGCP, lamang ang supply kaysa sa demand, kaya sobra-sobrang reserba. Dahil dito, wala raw aasahang brownout sa Luzon ngayong araw ayon sa Department of Energy. Karaniwan kasing mababa ang demand tuwing weekend, pero ibang usapan na bukas kung kailan balik trabaho na ang marami. Paulit-ulit na sabi ni Energy Secretary Jericho Petilla, may power supply naman sa Luzon. Ang problema lang, nanganganib na maubos ang reserba, lalo na kung may biglang bibigay na planta kasabay ng maintenance ng Malampaya. Nitong Biyernes, hindi pa man naka-shutdown ng Malampaya. Halos 1 oras nang nakaranas ng brownout ang Metro Manila at ilang kalapit probinsya. Nag-trip kasi ang 2 unit ng Suwal Power Plant, ang pinakamalaking planta sa Luzon. Bumalik din naman sa grid ang naturang planta kaya naibalik din agad ang supply ng kuryente. May good news naman sa mga motorista. Namumuro ang rollback sa petrolyo anumang araw ngayong linggo. Sa taya ng oil industry sources, higit piso ang rollback sa kerosene, hanggang 50 centavos sa gasolina at 80 centavos naman sa diesel. Kung magkaroon man ng tinatawag na rollback sa ngayon, ay hindi pa rin namin iuurong yung aming kahilingan na itaas yung aming papasahe balik bilang sa provisional. Sa kwenta ng DOE, mas lamang na ang oil price high kaysa rollback sa petrolyo ngayong 2015. Pero kung isasama ang mga naging bawas presyo ng isang taon, papatak na mas mura pa rin ang mga produktong petrolyo sa merkado ngayon. Nasa 30 peso level ang litro ng diesel. Aabot naman sa 43 pesos ang pinakamahal na gasolina. Julius Segovia, GMA News.